malinaw naman po doon sa 365 yung RII in homicide. Sinasabi po rito na kapag mayroong negligence, hindi pulis ang magdedetermine kung may kapabayaan yung ating pong, yung pong driver. Driver na nakabundol sa estudyanteng tumalon sa LRT-1, hindi kakasuhan ng pulisya. Sa dami na para natin ng ambulansya, ngayon ako nakakita ng walang stretcher, walang wala kahit oxygen. Tapos upuan talaga. Ambulansya na ginagamit umanong shuttle service, nahuli sa EDSA busway. At syempre, impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Vice President Sara Duterte naniniwalang may nagawang impeachable offense si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, I think wala akong ibang pwedeng makapagbigay linaw nito, hindi mga kongresista, kundi si Yusek Bersamin po mismo. Sinasabing palitan ng text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Undersecretary Adrian Bersamin tungkol sa umano'y kickback sa budget insertions. Triple hearsay ayon sa isang kongresista. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Niniwala si Vice President Sara Duterte na may nagawang impeachable offense si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit sagot ng Malacanang, dapat ay unahin muna ng Vice Presidente ang pagharap sa sarili niyang mga kaso kaysa ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Para sa akin, meron ba or personal wala? ko na opinion. Opo, VP. Ako di ba ang nagsabi pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Naninindigan si Vice President Sara Duterte na may nagawang impeachable offense si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay nang aprubahan niya ang General Appropriations Act na may mga blanco at insertions. Bukod dito, impeachable rin ang sinasabing paggamit ni PBBM ng ipinagbabawal na gamot. At syempre, impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sa kabila nito, hindi naman nagbigay ng komentaryo si VP Sara kaugnay ng pag-dismiss ng House Justice Committee sa impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Marcos Jr. Aniya, hindi niya napanood ang nangyaring proceedings at hindi rin niya nabasa ang mga reklamo laban sa Pangulo. Hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon, pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede umindi. Kasi nag-oath ako At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? Agad namang tumugon ang Malacanang sa naging pahayag ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat pagtuunan ng pansin ng pangalawang Pangulo ang sarili nitong kaso bago ang sa iba. Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Ngayon ay 3 impeachment complaints na ang naihain sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Ngunit sa kabila ng mga ito, naniniwala si VP Sara na hindi sila nagkulang ng paghahanda at nag-aantay na lang sila ng opisyal na kopya sa lahat ng mga reklamo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napangiti lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang biruin ng singer-actress na si Sharon Cuneta Pangilinan tungkol sa maling pagpili ng kanyang
running mate noong 2022 presidential elections. Nangyari ito sa isang event na dinaluhan ng Pangulo at ni First Lady Liza Marcos kung saan kumanta ang megastar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nirerespeto ng Malacanang ang opinyon ni Ate Shawi. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan ay yan din po ang nararamdaman. So opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Nakaayos na ang security template na ipatutupad ng Philippine National Police para sa ikatlong trillion peso march sa February 25. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa kabuang 11,498 na mga pulis ang ipakakalat nila sa February 22 at 25, partikular sa EDSA People Power Monument at EDSA Shrine, kung saan nasa 50,000 rallyista ang inaasahang lalahok. Sa ngayon, ayon kay Tuanyo ay walang banta sa seguridad na namomonitor ang PNP kaugnay ng pagtitipon. Samantala, inaasahan naman na magtataas ng alerto ang National Capital Region Police Office para sa ikatlong trillion peso march. Kamunay po nito, nagutos po ang ating Chief PNP na si General Nartates na ngayon po simulan ng NCRPO ang koordinasyon sa mga nasabi po ng mga iba't ibang grupo na magsasagawa po ng nasabing indignation rally po. So ang pag-meeting po nila ay magsisimula po ngayon at meron po uli sa February 16. Hindi nakakasuhan ang driver ng kotse na nakabundol sa estudyanteng tumalon mula sa Fernando Po Jr. Station ng LRT Line 1 noong February 11. Ayon kay Quezon City Police District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, may proseso lamang na kailangang sundin ang pulisya kaya dinila ang driver sa presinto. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Malinaw po dun sa nakita namin sa CCTV na provide ng LRT. Yung bata po, pabalik-balik siya dun sa area na parang tumitingin siya dun sa kalsada. Then after how many minutes, sumampa siya. Actually may nag-attempt pa nga na pigilan siya. But tumalon po yung bata. Matinding bashing ang inabot ng Quezon City Police District matapos nadalhin sa presinto at mapabalitang kakasuhan pa ang driver ng kotse na nakabundol sa estudyanteng tumalon sa istasyon ng Light Rail Transit Line 1 noong Miyerkules, February 11. Batikos ng netizens, walang kasalanan ang driver sa sinapit ng estudyante at hindi nito sinasadyang mabundol ito ng kanyang sasakyan. Ang QCPD, ipinaliwanag na bahagi lamang ng legal na proseso ang pagdadala sa driver sa presinto para kuhanan ng salaysay. During ganitong mga insidente, gumagawa rin tayo ng investigation report, yung chronology of events. Sa investigation report, makikita natin yung chronology of events, kung paano, sino ang unang nag-responde. Ang una kasi pong nag-responde, yung Station 15. Ang alam lang, ang report sa kanila may tumalon. Nung meron na pong involved na sasakyan, that's the time the District Traffic Enforcement Unit na ang papasok. Traffic investigators na po ang magdidetermine kung may mali yung driver or wala. Ayon pa kay Brigadier General Silvio, putol ang video na kumakalat sa social media na sinasabing maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver ng kotse. Matapos ang isinagawang investigasyon, kinabukasan ay pinauwi din ang naturang driver. Sinabi din ni Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, walang nakitang kapabayaan sa panig ng driver sa nasabing insidente base sa isinagawang backtracking sa CCTV. Malinaw naman po, doon sa 365 yung RII in homicide, sinasabi po rito na kapag mayroong negligence, hindi pulis ang magdedetermine kung may kapabayaan yung ating pong driver. Sa particular na case po dito, usually po, sir, ang nangyayari, kapag nakita po ng investigador na mayroong negligence base doon sa mga ebidensya, ipinapile po ito sa prosecutor's office para yung prosecutor's office ang magsasabi kung may probable cause o hindi. Kung
Kumbinsido din ang magulang ng biktima na walang pananagutan ang driver sa nangyari sa kanilang anak. Na-convince ang father na nag-execute ng statement on February 12, duly notarized by Attorney William I.I. that he is not pursuing criminal complaint against the suspect. So wala pong inquest na nangyari. Wala po tayong dinala sa prosecutor office. Sa huli, nanindigan ng QCPD na patas sila sa lahat ng ginagawang investigasyon para sa kapakanan ng inaakusahan at ng nag-aakusa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaplano na ng Land Transportation Office na magsagawa ng verification sa isang emergency vehicle matapos mahuli ang isang ambulansyang dumaan sa EDSA busway na napag-alamang ginagamit lamang umano bilang shuttle service. Samantala, mahigit 300 colorum na mga sasakyan ang nahuli ng LTO matapos ang 3-day one-time big-time operation sa bansa na isinagawa noong Lunes hanggang nitong Miyerkules. Ito ang balita ni Benedict Samson. Tinitingnan ko rin yung mga ambulance na bumabiyahe na hindi naman talaga ambulance. Kumbaga fake ambulance. Tapos yung pala may mga upuan sa loob. Sinita ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee o SAIC ang isang ambulansya na pumasok sa EDSA busway sa bahagi ng Santolan kahapon ng umaga. Ngunit nang buksan ng ambulansya, sa halip na pasyente ang sakay, bumungad sa mga otoridad ang mga upuan. Wala rin itong laman na anumang medical equipment tulad ng stretcher, oxygen at first aid kit. Sa dami nung nakapara nating ambulansya, kailan ako nakakita nung wala stretcher, wala kahit oxygen. Tapos upuan talaga. Ayon kay Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, dahil sa pangyayari, isasama na rin nila sa gagawing operasyon ang pag-iinspeksyon sa mga ambulansya. Layo nito na masiguro na nagagamit talaga ito bilang panghatid sa mga pasyente at hindi bilang shuttle service dahil umiiwas lang sa mabigat na trapiko. Bukod sa mga bus, may karapatan din dumaan sa EDSA busway ang mga emergency vehicle. Ngunit para sa LTO, hindi ito dapat nagagamit ng mga nagpapanggap lang. Ayun na nga eh. Oo. Sinasamantala nila yung biyahe eh. Sinasamantala nila dahil ambulance ang marking nila. Ihingi rin kami ng tulong sa MMDA. Kasama naman namin din ang Highway Patrol para ma-crackdown itong mga to. Samantala, umabot naman sa 353 colorum vehicles ang nahuli ng Land Transportation Office matapos ang 3 araw na one-time big-time anti-colorum operation sa bansa. Alam nyo, sa totoo lang, umuunlad na kasi ang Pinoy. No? Marami ang movement ng tao, kulang yung sasakyan. Pero naglalabasan, nagsasamantala naman yung mga ibang kababayan natin na ayaw naman mag-apply ng tamang permit. At tikita nyo naman, ang dami na aksidente, kawawa yung mga tao. Nanguna ang Region 4A sa may pinakamaraming nahuli na umabot sa 140. Sinundan ito ng 46 apprehension mula sa Region 2. 34 ang nahuli sa Region 10 at 29 naman mula sa National Capital Region o NCR. Mula naman noong Enero hanggang ngayong buwan, umabot sa 34 na bus unit din ang nahuli ng LTO dahil pa rin sa pangongolorum. May mga bus kasi na minsan ang ginagawa nila, nagdodoble plaka sila para makapagbiyahe, pero mga kolorum. Ayon sa LTO Chief, kung naniningil ng pamasahe ang isang sasakyan, ay maikukonsidera na itong kolorum. Ang ano po kasi niyan, once na naningil sila ng bayad dun sa pagka-carpool nila, ay considered po yun na kolorum. Kaya wag po nilang gagawin yon. At saka paalala rin po dun sa mga nagre-renta, pupunta sa isang ganitong lugar o kumuha sila ng tamang permit, although hindi sa amin, sa LTFRB yan, pero i-dokumento nila. Kasi kung hindi, pag nahuli po namin sila sa LTO, malaking perwisyo, 200,000 ho ang ban. Huwag nilang kalimutan yan. Dahil din sa mga kolorum na sasakyan, maraming lehitimong namamasada ang nawawalan ng kita. Muling paalala ng LTO sa publiko na huwag nang tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan dahil sakaling maaksidente ito ay walang makukuhang insurance ang mga biktimang pasahero. Benedict Samson, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 57 ang mga nakasuhan kaugnay ng welcome rights sa mga bagong pulis sa Lamitan City, Basilan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 24 sa nasabing bilang ay unaccounted pa. Binibigyan naman ng PNP ng hanggang maghapon ng mga ito para magpakita sa Police Regional Office Bar. Within the day, na kapag po yung unaccounted na 24 ay hindi mag-report sa regional headquarters, i-report na po sila as a whole. Ito po ay panibagong kaso sa original na kinasasangkutan nila tungkol po sa hazing. Dagdag ni Tuanyo, kinuha na ng National Police Commission ang isinasagawang administrative investigation laban sa mga ito. Kamakailan ay naalis na sa pwesto ang 77 pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion 14B kaugnay ng nangyaring hazing. Paalala mga kasangbahay, kung inaantok ay huwag piliting magmaneho. Isang rider sa Bacolod City ang aksidenteng nabanggang isang nakaparadang delivery truck dahil nakaidlip daw siya habang nagmamaneho. Tumugon naman ang UNTV News and Rescue upang bigyan ng first aid ang sugatang rider. Ito ang balita ni Lina Giangan. Tumuloy pa rin sa pagmamaneho kagabi ang 43 anyos na rider sa Bacolod City kahit inaantok. Kaya ang resulta, aksidente sa kalsada. Aminado ang rider na naidlip siya habang binabagtas ang Araneta Street, Barangay Sumag. Kaya hindi niya nakita ang nakaparadang delivery truck kung saan siya bumangga. Sa tawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office, Bacolod City, agad na rumisponde ang nooy nagro-roving na UNTV News and Rescue Team. Sir, may pila ka oras sir nga na kamal sa katulugan. Paano alas na sir? Pila ka minuto sir? Alas na sir? Alam mo na 30. Nagtamo ng possible deformity sa kanang balikat at gasgas sa kanang tuhod ang rider. Binigyan naman siya ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue gaya ng paglalagay ng sling sa balikat at cold compress sa tuhod nito. Tumanggi na itong magpadala sa ospital matapos ang first aid. Ganun pa man, pinayuhan pa rin ng team ang rider na magpatingin sa doktor upang mas masuri. Inendorso na rin ito ng team sa kustodiya ng Police Station 9 upang makatawag sa kanyang pamilya. Mas mayo ka ni subong sir. Idulong ka to namon, tawgon ta ang imong pamilya. Kaya makabulakan na yan sa ako sir. Makabulakan na yan sa ako sir. Hindi ka para hindi nakamabudlayan, wala sir nga matransport. Sa mga nangangailangan ng algarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Linagyangan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang bagong spokesperson ng Department of Foreign Affairs for Maritime Affairs na hindi sila magpapa-impluwensya sa ingay ng mga diskusyon pagdating sa ugnayang panlabas ng bansa. Tiniyak din ito na patuloy ang ugnayan ng Pilipinas at China sa kabila ng nangyayaring mainit na palitan ng pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan at ng Chinese Embassy sa bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. And not to allow ourselves to be sidetracked by the jeers of some casual commentators, non-practitioners, and self-styled experts.
Hindi magpapadala ang Department of Foreign Affairs sa mga umano'y panlalait at mga salita mula sa mga nagpapakilalang eksperto patungkol sa foreign policies na mayroon ang Pilipinas. Ito'y kasunod ng mga nangyaring palitan ng maiinit na pahayag sa pagitan ng mga opisyal ng bansa at Chinese Embassy pagdating sa mga issue na may kaugnayan sa West Philippine Sea at South China Sea. Ayon kay DFA Maritime Spokesperson Rogelio Villanueva Jr., patuloy nilang poprotektahan at paninindigan ang maritime rights ng Pilipinas, ngunit sa paraang propesyonal at may paggalang sa ibang bansa. Anya, bagamat nauuso ngayon ang tinatawag niyang performative rhetoric o mga salitang pakitang gilas lamang, matagal na anyang pananaw ng DFA na gawin ang kanilang trabaho sa paraang isinasaalang-alang ang kabuuang interes ng Pilipinas. The DFA has long ago resolved to conduct our work with the national interest as the sole consideration, not for fanfare, not for followers, and certainly not for likes. Giit pa nito, diplomacy o mapayapang pakikipag-usap sa ibang bansa ang pinakamagandang paraan upang matiyak na magagawa ang mga importanteng layunin ng bansa. Sinagot ni spokesperson ng Villanueva kung bakit patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa China sa kabila ng mga issue na kinakaharap ng dalawang bansa sa pagitan ng isa't isa. We at the department are often asked why we continue to engage China amid their continued illegal, coercive, aggressive, and deceptive activities. The answer is because we are committed to manage the situation at sea peacefully. Dagdag pa nito, sumusunod lamang sila sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin palagi ang pagiging diplomatic at pakikipag-usap upang maresolba ang mga hindi pagkakaintindihan. To this end, the department will continue to issue protests and make firm representations of serious concern to the Chinese Embassy at appropriate times. Pagtitiyak ng tagapagsalita ng DFA Maritime Affairs, patuloy silang magiging matatag na boses sa pakikipag-ugnayan sa China o sa ibang bansa man para ipaglaban ang interes ng Pilipinas. Samantala, inaasahan namang matatapos na ngayong 2026 ang pagbuo ng Code of Conduct for the South China Sea o ang kasunduang binubuo sa pagitan ng ASEAN at China upang maidaan sa diplomasya at payapang paraan ang pagresolba sa mga issue at alitan sa rehiyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Maglulunsad ng investigasyon ang Law Enforcement Conduct Commission laban sa New South Wales Police matapos ang mga marahas na sagupaan sa kilos protesta laban sa pagbisita ni Israeli President Isaac Herzog. Ayon sa komisyon, nasa interes ng publiko ang pagsisiyasat matapos makatanggap ng maraming reklamo at kumalat ang mga video na umano'y nagpapakita ng pananakit at marahas na dispersal ng mga nagpoprotesta. Nauna nang ipinagtanggol ng pamunuan ng pulisya ang operasyon at sinabing nagpakita ng pagpipigil ang mga tauhan kahit tumanggi umanong sumunod sa utos ang mga rallyista. Libo-libo ang dumalo sa protesta kung saan may mga naaresto at nasugatan habang hinihiling ng ilang grupo ang pananagutan at paghingi ng paumanhin mula sa mga otoridad. Nagbabala ang North Korea ng matinding tugon sakaling maulit ang pagpasok umano ng drone mula sa South Korea kasunod ng investigasyong inilunsad ng Seoul sa insidenteng na sa pahayag na inilabas ng state media, sinabi ni Kim Yo-jong na hindi katanggap-tanggap ang paglabag sa soberanya ng kanilang himpapawid at hindi mahalaga kung sino ang nasa likod nito.
Binigyang diin din ito na sakaling maulit ang naturang provokasyon ay handang gumanti ng mas matindi ang North Korea. Nauna nang sinabi ng Pyongyang na napabagsak nila ang isang surveillance drone malapit sa Kaesong habang patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad sa Seoul ang mga posibleng sangkot sa naturang insidente. Triple hearsay. Ganyan tinawag ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redo ng mga aligasyong may record ng text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Palace Official Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay na umano'y kickback sa budget insertions. Dagdag pa nito, dapat ang dating opisyal ang magpaliwanag at magbigay linaw sa seryosong isyong ito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So far, ang nakita ho natin, double hearsay, triple hearsay po yung pong mga aligasyon. So, I think wala hong ibang pwedeng makapagbigay linaw nito, hindi mga kongresista, kundi si Yusek Bersamin po mismo. Hindi tatayo sa korte ang mga aligasyong pinalutang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may record umano ng palitan ng text messages sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickbacks sa budget insertions. Ito ay hanggat walang affidavit o sinumpaang salaysay mula kay Bersamin ayon kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Sinasabing ipinakita ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang umano'y communication record sa mga kapwa kongresistang sina Representative Tino at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Absent yung pong confirmation from the person who made the messages himself, it won't hold in court. It won't hold in an impeachment trial. Ibig sabihin, nakatiwangwang lang po yan sa Court of Public Opinion. Aminado si Congressman Tino maituturing na hearsay ang ipinakita sa kanila ni Congressman Leviste na screen recording ng umano'y palitan ng text messages ni na PBBM at Adrian Bersamin. Bukod dito, meron pa umanong hawak na video affidavit ni Bersamin si Representative Leviste. Sa huling Facebook post ng kongresista, tumanggi na itong magbigay ng ibang pahayag at sa halip ay itinuro sina Congressman Tino at Erice kaugnay ng issue. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Representative Tino na dapat imbestigahan pa rin ng Ombudsman ang mga aligasyong ito. Everything I'm telling you is of course hearsay. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence, and that is the record, the actual recording of the messages ay dapat na magtuloy ang investigasyon. Partikular na ombudsman, walang pumipigil sa ombudsman na ipatawag gayon mismo si former Undersecretary Bersamin. This is not the first time that he has been named as being involved in the flood control corruption scandal. Ay tugon naman ang Malacanang sa aligasyon ng palitan ng text messages sa pagitan ni na PBBM at dating Undersecretary Adrian Bersamin. Can the palace categorically deny that there is no such communication na palitan ng communication between the President and Yusek Bersamin? Nakita niyo na po ba yung communication? Yung sinasabi niya pong nandito na yung pera, and then nakita niyo na po ba? Replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na... So wala pa rin po kami nakita. So, sorry, is that a challenge to those who are claiming that there are such communications to show them? Paano po natin mabibigyan ng katamang-katano ang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayo nakikita? Si Adrian Bersamin ay apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Naging miyembro ito ng Governing Board ng Manila International Airport Authority noong August 2023. Naging Assistant Secretary din ito sa tanggapan ng Executive Secretary at noong July 2025 nang italaga siya bilang Undersecretary at tagapanguna ng Presidential Legislative Liaison Office. November 2025 naman nang bumaba ito sa pwesto matapos iugnay sa flood control corruption scandal, ni-resigned ako Bicol Party List Representative Saldico sa umani 100 billion pesos na halaga ng insertions na ipinag-utos umano ni PBBM sa 2025 national budget. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinampahan na reklamong indirect contempt sa Korte Suprema kanina si Senate President Vicente Tito Sotto III. Kaugnay ito ng kanyang mga pahayag laban sa Korte Suprema dahil sa desisyon ng hukuman sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Dante Amento. Para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Sotto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary. Naghain ng petition for indirect contempt laban kay Senate President Vicente Tito Sotto III ang isang grupo ng mga abogado sa Supreme Court ngayong hapon. Kabilang narito si Attorney Ferdinand Topacio at Vice Mayor Harold Respicio. Kaugnay ito ng mga pahayag o kritisismo ni SP Sotto laban sa Korte Suprema matapos na pagtibayin ang pagdeklarang unconstitutional sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga petitioner, pinasasama nito ang kredibilidad ng hukuman sa mata ng taong bayan. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules, para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. First, maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court, being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Binigyang diin ng mga petitioner hindi nararapat ang mga pahayag ni SP Sotto bilang pinuno ng Senado. Bilang kaparehong sangay ng gobyerno, nararapat anilang igalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente. Samantala sa mensahe ni SP Sotto, sinabi niya na hinihintay pa niya ang kopya ng reklamo mula sa korte. Ayon pa sa grupo ni Attorney Topacio, maghahain din sila ng ethics complaint laban kay SP Sotto kaugnay ng mga pahayag nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsusumite si Ombudsman Crispin Remulla ng kanyang comment o tugon sa Supreme Court kaugnay ng petisyong inihain ng dating mambabatas na si Zaldico. Ayon sa tagapagsalita ng Ombudsman na si Assistant Ombudsman Miko Clavano, handa silang ilagay ang kanilang counter-argument sa petisyon. Dagdag pa nito, mas maiging marisolba na ito sa lalong madaling panahon. Sa unbank session ng Korte Suprema nitong February 11, ipinag-utos ito kay Ombudsman Remulla at sa Independent Commission for Infrastructure na magsumite ng kanilang comment sa petisyon ni Ko na nais mapawalang bisa ang kasong graft at malversation na isinampalaban sa kanya. Una nang inirekomenda ng ICI na kasuhan si Ko habang ang Office of the Ombudsman naman ang formal na nagsampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Sinasangkot si Ko sa umunay substandard flood control project sa Naujan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Ipinauubayan na ngayon ng Department of Energy sa law enforcement agencies ang issue kaugnay ng kontrata ng kumpanyang pagmamayari ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Kasunod ito ng hindi pagbabayad ng kumpanya ng multa na umaabot na sa 24 billion pesos. Ito ang balita ni Jed Teresina. As far as we are concerned, it's finished already because we've given due process to all the companies including Solar Philippines. So, tapos na kami magbigay ng notices. Actually, we haven't even received any response to any notice or demand that we have sent out.
Hindi na maaaring umapila pa sa Department of Energy ang Solar Philippines na pagmamay-ari ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Ito ay kasunod ng tuluyang pagkansela ng DOE sa mga kontrata ng nasabing kumpanya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, gaya ng iba pang mga kumpanya, dumaan ito sa due process, lalo't nais matiyak ng DOE kung nakatupad ng maayos ang bawat kumpanyang may kontrata sa kanila. Base sa prosesong sinusundan ng DOE, kailangang kanselahin ang mga kontratang hindi nakapag-deliver ng solar energy na dapat sana ay naidagdag na sa grid noong December 2025 at isa nga sa mga kumpanyang ito ay ang Solar Philippines na Leviste. As far as DOE is concerned, according to our rules, this is finished, this is final for us already. So if the developer does not pay, then we take it to the legal recourse that we have. Kaugnay nito, muling nabanggit ng kalihim na long overdue na ang obligasyon ng nasabing kumpanya. Aniya hindi tumugon ang panig ni Congressman Leviste sa ibinigay na 1 buwang palugit para mabayaran ang multang aabot sa 24 billion pesos. Nagbayad? Not yet. We've issued termination letters and demand letters also. And so far walang bayad. So since there was no compliance with our demand, then we have forwarded the issue to the Ombudsman and to the DOJ also. Nasa law enforcement agencies na, ayon kay Secretary Garin, ang pag-evaluate sa mga naging paglabag at ang susunod na legal na hakbang sa usapin. Yes, sir. There's already a preliminary investigation ongoing on both on DOJ, even kay Solgen and Ombudsman. Kasi as a DOE, we've already provided all the information we can give, and then it's all up to the other agencies or even Congress to evaluate and assess kung anong dapat gawin. Bukod dito, nilinaw ni Secretary Garin na hindi pinag-iinitan ng pamahalaan ang kumpanya ng Bambabatas dahil hindi lang aniya ang kumpanya ni Congressman Leviste ang pinatawan nila ng penalty at kinansela ang kontrata. Binigyang diin ng kalihim na nais lamang ng DOE na magkaroon ng mga lehitimo at seryosong investors pagdating sa energy sector ng bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Ayon kay Pangulong Marcos, tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng kauna-unahang subway system sa bansa dahil 100% ng nalutas ang right-of-way issue kaugnay ng proyekto. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. And I'm happy to report that the progress is proceeding and the work is proceeding and we are very much on schedule. In fact, we are from the original timetable. We have accelerated the process and we are moving even more quickly than that. Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ahead of schedule o posibleng mapaaga ang pagbubukas ng Metro Manila Subway Project. Inihayag ito ng Pangulo matapos inspeksyonin ang konstruksyon ng Shaw Boulevard Station. Pinangunahan rin ng Pangulo ang groundbreaking ceremony para naman sa Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City Stations sa Uptown Parade Parking Lot sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ang dalawang subway stations na ito ay magdudugtong sa Shaw Boulevard Station sa Pasig City at sa Loton Avenue Station sa Taguig City. Ayon kay Pangulong Marcos, makikinabang na malaki sa proyekto ang mga manggagawa at estudyante ng BGC. The 3 stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Ay pa kay Pangulong Marcos, sa oras na makumpleto ang proyekto, malaki ang may tutulong nito para mapabilis ang biyahe at mas maging maayos ang airport connectivity. The travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. This will also significantly improve airport connectivity. From Quezon City to Manila Airport, the travel time will be shortened from more than 1 hour
to 35 minutes. Ang Metro Manila Subway Project ang kauna-unahang subway system ng Pilipinas na may habang 33.1 kilometers. Mayroon itong 17 stations na magsisimula sa Valenzuela City hanggang Parañaque City at magtatapos sa Bikutan sa Taguig City. Durugtong rin ito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Sa oras na ma-fully operational ang subway, aabot sa 250,000 pasahero kada araw ang mapagsisilbihan nito. Ayon kay Pangulong Marcos, ang proyekto na ito ang isa sa mga re-resolba sa problemang idinudulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. For decades, traffic in the Metro Manila has been more than an inconvenience. It has been a constant consideration affecting our daily decisions. It influences where we work, where we study, and how we plan our lives. Some students hesitate to enroll in their dream school because the commute will take 2 hours or more one way. Others decline promising job offers because the cost of commuting to work will outweigh the salary and mean less time for family. And this is not the kind of future that we want for our kababayans. Target na maisagawa ang demonstration run ng Metro Manila Subway sa 2028 habang inaasahan na ganap na makukumpleto ang proyekto sa taon 2032. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ngayong araw ang rollout ng mas pinalawig na murang bigas program ng pamahalaan. Nasa 19 billion pesos ang inilaan na pondo ng DA sa programa ngayong taon. Gayunman may limit pa rin sa pwedeng mabili ng bawat isang beneficiary kada buwan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kaya namin nila-launch kaagad ito para maka-augment dun sa mataas, para mag-average out yung household ng mas maayos na presyo. Inilunsad ngayong araw ang mas pinalawig na Benteng Bigas Merona program sa San Juan City. Ito ay upang marami pang mga kababayan natin ang makinabang sa murang bigas. Sabi ng DA, hindi lamang ang nasa vulnerable sector ang kanilang target, kundi maging ang mga lower at middle income earner. Nasa 19 billion pesos ang pondo ng DA para sa programang ito ngayong taon. Ang inalat ng ating gobyerno para dito sa programa nito is for this year is 19 billion. Pero meron pa kami mga 4 billion from last year, so mga total 23 billion. 13 pesos kada kilo ng bigas ang subsidiya ng national government dito. Ang LGU naman ang magsisilbing distributor at pinaka-collector agent. Pero wala silang ilalabas na subsidy maliban sa logistic at manpower. Sabi ng DA, sapat ang kanilang supply ng bigas para sa programa. Marami tayong stock ng bigas ngayon sa NFA, almost 500,000 tons. At papasok na ho yung harvest season natin itong Marso, nakasagsagan hanggang Abril. So we should have enough supply to sustain. Aminado ang Department of Agriculture na sa ngayon mataas pa ang presyo ng bigas sa merkado. Dahil ito sa 4 na buwang huminto sa pag-i-import ng bigas. Pero dahil nagsimula ng mag-import ng bigas nitong Enero at papasok na rin ang harvest season, inaasahang bababa na rin maging ang bigas sa merkado. Sabi ng DA, dahil ang LGU ang mas nakakakilala sa mga nangangailangan sa kanilang lugar, kaya ibinigay sa kanila ang poder sa pamamahagi. Para maiwasan ng hoarding, gagawa ng database ang LGU sa lahat ng qualified sa programa. Dahil bago itong programa ng DA dito sa San Juan, kailangan munang magrehistro ng ating mga kababayang benepisyaryo para makagawa ng database. Saka ngayon sila i-issuehan ng QR code. Ito ang kanilang gagamitin sa tuwing sila ay mag-aabil dito sa Benteng Bigas Merona program. Maximum na 10 kilo ng bigas ang pwedeng mabili ng isang benepisyaryo sa isang araw, pero 3 beses silang pwedeng makaabil sa programa sa loob ng isang buwan. Meron po mga priority sectors ang ating senior citizens, ating solo parents, PWDs, of course, ang ating mga mamamayan na mas nangangailangan, mga minimum wage earners, tricycle and jeepney drivers, ating marginalized sectors. We will prioritize you, of course. Si Nanay Lorna, 15 kilo ng bigas ang kinukonsumo ng kanyang pamilya sa loob ng isang linggo.
Aniya, malaking tulong ito sa kanila lalo na't mahigit sa kalahati ang ibinaba ng presyo kumpara kung bibili ito sa labas. Ganda yung programa ngayon. Nakatulong malaki. Hindi bali na mamasahe. Nakakaminos naman. 200 mo, 10 kilo na. Dati? Ano lang yun. Kulang pa yung 200 sa 5 kilo. May utang pa. Si Aling Marilyn gagamitin na lang daw sa pagbili ng ulam ang matitipid sa pagbili ng bigas. Hiling niya na sana'y magtuloy-tuloy ang programa at maging ang gulay ay mapababa pa rin ang presyo. Basta ituloy-tuloy na lang po ni BBM ang programa po na ito na malaking tulong po sa amin lalo na pagka yung kapos po talaga. Target ng DA na malagyan ng ganitong programa ang lahat ng syudad at munisipalidad sa buong bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang ibinasura ni US President Donald Trump ang endangerment finding ng Environmental Protection Agency noong 2009 na nagpapatunay ng panganib na dulot ng carbon monoxide, methane at iba pang greenhouse gases sa public health. Ito rin ang naging legal na batayan ng mga federal regulations sa bansa na naglilimita sa greenhouse gas emission upang labanan ang banta ng climate change. Ito ang balita ni Maeve Yandog. I tell them, don't worry about it because it has nothing to do with public health. This was all a scam, a giant scam. Hindi naniniwala si US President Donald Trump sa endangerment finding ng Environmental Protection Agency noong 2009 na nakasasama sa kapaligiran ang usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Ayon sa Pangulo, panluloko lamang ang scientific basis na ginamit ng pamahalaan sa loob ng mahigit isang dekada para higpitan ang mga polusyon na nagmumula sa mga sasakyan at mga plantang pang-enerhiya. Ang endangerment finding na ipinatupad sa panahon ni dating Pangulong Barack Obama ay nagdedeklara sa bantang dala ng carbon dioxide, methane at iba pang greenhouse gases sa kalusugan ng publiko. Dahil dito, naging legal na batayan ito sa paglalagay ng limitasyon sa emissions ng mga kotse at truck, paghihigpit sa mga power plant at pagbabantay sa mga pasilidad ng langis at gas sa ilalim ng Environmental Protection Agency. Subalit hindi ito sinasang-ayunan ni Trump na ilang ulit nang nagsabi na hindi totoo ang climate change. Under the process just completed by the EPA, we are officially terminating the so-called endangerment finding, a disastrous Obama-era policy that severely damaged the American auto industry and massively drove up prices for American consumers. Sa pagpapawalang bisa ng finding, tinatanggal din ang mga pamantayan sa greenhouse gas para sa mga sasakyan. Ibig sabihin, hindi na mapipilitan ang mga car manufacturer na gumamit ng mas mahal na pyesa at teknolohiya ng sasakyan na nagdudulot sa mas mataas na presyo nito. Giit ng administrasyon, magiging mas mura ang mga sasakyan, bababa ang gastos ng mga kumpanya, at mas mapapalakas ang industriya ng fossil fuel ngayong hindi nasusundin ang scientific findings ng EPA. Kabilang din sa mas malawak na hakbang ng Trump admin ang pag-alis ng US Paris Climate Deal at pagbasura sa mga insentibo para sa renewable energy. Para kay Trump, ito ay makatutulong para mapalakas ang mga negosyo sa Estados Unidos at magbigay ng mas malaking kita sa mga Amerikano. Sang-ayon dito si US Administrator of the Environmental Protection Agency, Lee Zeldin. The 2009 Obama EPA endangerment finding led to trillions of dollars in regulations that strangled entire sectors of the United States economy, including the American auto industry. It claimed new powers over the vehicles we drive, even though the best reading of the Clean Air Act clearly states otherwise. Pero hindi ito tinatanggap ng mga kritiko. Ayon sa mga Democrats at iba't ibang environmental groups, tinatanggal ng hakbang ang mga proteksyong layong labanan ang pag-init ng mundo at maaaring magdulot ng mas malubhang peligro sa kalusugan ng mga komunidad. Sa pahayag naman ni former US President Barack Obama, sinabi nitong ang pagpapawalang bisa ay magdadala sa Amerika sa hindi ligtas, hindi malusog at mas mahina na pagtugon sa climate change habang mas kikita naman ang mga kumpanya ng fossil fuel.
Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 3 ang nasawi habang marami ang nawalan ng kuryente matapos manalasa ang Storm Nils sa southern France, northern Spain at ilang bahagi ng Portugal. Sa Spain, isang babae ang namatay nang gumuho ang bubong ng bodega ng isang bodega sa gitna ng pagbayo ng malakas na hangin. Sa France naman ay may nasawi ang isang individual matapos mahulog sa hagdan habang ang isa pa ay namatay nang mabagsakan ng puno ang minamanehong truck. Ayon sa power distributor na Enedis, kalahati ng mahigit 900,000 customer na ang naapektuhan ang naibalik na ang supply kahit nahihirapan ang mga tauhan dahil sa baha at baradong mga kalsada. Kanselado rin ang ilang biyahe ng eroplano, tren at ferry habang nananatiling nakaalerto ang ilang lugar dahil sa banta ng pagbaha. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Hinangaan ng netizens ang mga estudyante ng isang paaralan sa Baguio City dahil sa pagiging kalmado kahit pa lumilindol. Upang magkaroon ng mas malawak na kaalaman sa pagtugon sa mga oras ng sakuna, sumailalim ang mga ito sa isang modified training ng UNTV News and Rescue sa kahilingan na rin ng kanilang school principal. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Doon sa latest na lindol natin dito sa Baguio, I am grateful dahil maski papaano, nakatulong yung ating mga preparasyon na ginagawa, yung mga quarterly drills, gano'n, yung mga trainings din na ganito na ginawa natin nung mga nakarang taon. Nakilala ang Crystal Cave Integrated School sa Baguio City nang magkaroon ng malakas na lindol sa lungsod noong October 9, 2025. Naramdaman dito ang aabot sa magnitude 4.4 na lakas ng lindol. Sa halip na magpanik, naging disiplinado sa pagsusuot ng hard hats ang mga estudyante at kalmadong lumikas mula sa kailang classroom hanggang sa evacuation area, bagay na hinangaan ng netizens. Nasa ilalim o gilid ng mga upuan ng hard hats ng bawat estudyante sa classroom upang madali nila itong makuha sa oras ng emergency. Ginawa po namin is duck, cover, and hold po at sinuot po namin kaagad ang helmet. Tapos, pagkatapos po nun, nung natapos na po yung lindol, kung sino po yung una na nasa pintuan, yun po yung unang lalabas at yun po yung makakapunta sa open area na hindi tumatakbo po. Upang madagdagan ng kanilang kaalaman, humiling ang school administration ng isang modified training sa UNTV News and Rescue Team. Ilan sa kanilang itinuro ang bleeding management at basic life support. Pag nakita po ninyo, look for the bleeding source or pagka naka-jacket, naka-pantalon, bitek, or kung kaya nyo namang i-list-list. Ganyan. Tapos, ilalagay nyo ngayon yung inyong mga gasa. Kasi pag wala po kayong alam sa pag-first aid, parang wala kayong magagawa po, parang nagpapanik po kayo, tapos wala kayong magawa kundi humingi ng tulong po. Maganda po kasi nagkakaroon ng mga advanced learning ang mga bata, lalo na sa pag-first aid kasi baka alam mo na pag may emergency po, maaaring makatulong yung mga estudyante po. Pinaka-importante rin yun sa mga nadaluhan kong seminar because it can save life. Bukod sa mga estudyante, kasama ring naturuan at natuto ang ilan sa mga magulang na nakilahok sa training. Ito po isang privilege po sa aming mga magulang at mga estudyante dahil nagkakaroon po kami ng awareness regarding po sa first aid, regarding po sa mga ganitong mga programa na makakatulong po para sa mga estudyante at mga katulad ko din pong magulang in case po ng mga emergencies. Siyempre, kailangan natin yung reminder from time to time sa ating mga bata kasi nga, yun, hindi naman lahat natututunan kaagad natin sa isa lang na training. Thank you so much for granting our request.
Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na mahina ng isang senador ang mga kabataan ngayon at isa sa itinuturing niyang dahilan ay ang sobrang exposure sa social media. Ngunit ano nga ba ang nagiging sanhi ng mental health issues nila at paano ito maiiwasan? Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ang mga bata po ngayon, sad to say, you are weak. Hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Umani ng batiko si Senador Robin Hood Padilla dahil sa kanyang pahayag tungkol sa mga bata ngayon. Ngunit hindi rin naman maikakaila na tila iba na ang henerasyon ngayon. May mga issue na mga nakararanas ng depression at iba pang uri ng mental stress. Sang-ayon dito ang single mother na si Roan Franco. Kaya kahit kailangan niyang magdoble kayod para maitaguyod ang kanyang mga anak, kailangan niyang balansihin ang kanyang oras sa trabaho at sa bahay. Ayon kay Roan, mahalaga na hindi mawalan ng emosyonal na suporta ang mga bata. Dapat lagi siyang may oras at atensyon sa mga ito, lalo na sa naging experience ng isa niyang anak. Ayun ang gusto kong iwasan. May anak ako na na DSWD hanggang ngayon. Meron silang counseling sa Patero sa City Hall. Nakantabay pa rin ako sa kanya. Hindi ko binibitawan. Sabi ko sa kanila, hanggat nabubuhay ako, continuous yung namin sa isa't isa. Maawa ng Diyos naman, okay naman na siya. Sa paaralan, nakikita rin ng mga guro na kailangan ng masusing paggabay sa mga bata. Noon, yung environment ng bata nagbago from simple to complex na ngayon. So noon, masaya na sa simpleng bagay. Unlike ngayon dahil nga sa social media, sa internet, lahat na nakikita na nila na kung ano yung life na meron sila ngayon, na nakikita na nila sa iba na wala sa kanila, kaya nagdagdag ng pressure, ng anxiety. Kaya siguro medyo may effect doon sa mental health. Yung the way sila mag-respond when it comes to frustration, pag naiinis, talagang nagagalit ka agad. O hindi sila, kulang sila doon sa, ang tawag doon yung pag-handle ng kanilang anger or kung feeling nila failure sila, ang bilis nilang mainis, magalit. Ayon sa mga eksperto, bunsod ng pressure at matinding impluwensya ng social media kaya nagkakaroon rin ito ng epekto sa mental health ng mga bata. Kaya naman, pangunawa at pakikinig ang nakikitang unang hakbang para mapangalagaan ang mental na pangkalusugan ng mga kabataan. Sinabi naman ng psychologist na si Dr. Camille Garcia, noong mga nakakaraang dekada, kadalasang iniiwasan ang ganitong usapin dahil sa takot na matawag na may sakit sa pag-iisip o mahusgahan ng lipunan. Ngayon, mas bukas ang henerasyon na ito sa pagtalakay sa mental health. Siguro, sabihin ko na babaliktarin ko na mas merong lakas or mas may strength or kakayahan ang mga kabataan ngayon para sabihin na meron silang depresyon, nang hindi sila natatakot. In fact, yun yung nakakalungkot kasi nagsasabi na sila na meron silang problema pero yung mga nakakatanda hindi pa rin na-acknowledge yung the fact na or na-validate yung mga kanilang nararamdaman kasi nga hindi ganun yung awareness nung mga panahon na siguro nung sila'y lumalaki ng 80s or 90s kaya mas mahirap para sa kanila i-acknowledge na kumisan sasabihin nila, ang hina mo naman, samantalang noong kami, palaging nagko-compare noon kami. Dagdag pa nito, mahalaga na palakasin ang komunikasyon sa mga anak upang mas mabilis mapansin ang anumang pagbabago sa kanilang emosyon at pag-uugali. Huwag abusuhin ang paggamit ng social media dahil ang sobrang oras sa digital ay pwedeng magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan. Pansinin din ang mga red flags kapag may binabalik na gawi o pag-uugali ng bata na kadalasang hindi agad nakikita. At kung may magandaan niyang ibalik na gawi noong araw, ito ay ang muling pagsasabay-sabay na pagkain sa hapag na walang gadget kundi kamustahan at kwentuhan lang ng buong pamilya. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot
Nag-abot ng pakikiramay ang ilang kapwa-celebrity at malalapit na kaibigan sa pagpanaw ng American actor na si James Van Der Beek. Una rito ang kanyang kapwa Dawson's Creek star na si Katie Holmes. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Katie ang kanyang handwritten letter kung saan inalala nito ang masayang samahan at pagkakaibigan nila ni James mula taong 1998 hanggang 2003. Ayon kay Katie, masaya siya na naging bahagi siya ng journey ng buhay ni James. Nagluluksa rin sa pagpanaw ng aktor ang American comedian at television host na si Alfonso Ribeiro. Anya, masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama si James sa mga huling sandali ng buhay nito. Bukod sa kanila, marami ring kapwa-artist ang nagpahayag ng pagkalungkot at panghihinayang sa pagpanaw ng iconic Dawson's Creek actor. Si James Van Der Beek ay pumanaw sa edad na 48 matapos ang pakikipaglaban sa sakit na colorectal cancer. Naulila nito ang kanyang asawa na si Kimberly at 6 na anak. Yes po. Ha? For me? Uy, thank you Pero teka, bakit kaya may mga taong gusto binibigyan ka lagi ng regalo? Meron namang tao okay lang siya kapag sinasamahan ka niya. Magkaiba ba kayo o magkaiba ang love language nyo? Alamin natin. Ako primarily service. I want to, please my wife with things na pwedeng gawin para sa kanya para lagi siyang masaya. I prefer to receive as a love language words of affirmation. So I prefer to give acts of service. Well, for me, my love language normally very touchy. Looking at my wife always straight in her eyes and mga sweet nothings. Yes, Mama. Ang love language ko para sa akin ay ang pagbibigay po sa aking minamahal ng oras at presensya. Sa pagbibigay po ng oras sa aking partner ay pinapakita ko po ang pagmamahal po sa kanya. Yung simpleng makasama ko po siya ay nagbibigay po ako ng pag-unawa, pagmamahal at pagsuporta sa kanya. Love language ko, ma'am. Yung love language ko, ma'am, is mahilig akong magbigay ng gift sa taong mahal ko at saka act of service. So dinadaan ko na lang po sa pagbigay ng gift sa kanya na isang na nagsisimbolo din po na hindi ko siya nakakalimutan. Ang love language ay konsepto na nagsasabing iba-iba tayo ng paraan ng pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal. Hindi ibig sabihin mas mahal ka o hindi. Magkaiba lang ng dialect ng love. May 5 raw na common types. Ang una, words of affirmation. Mahalaga ang verbal appreciation. Isa pa, quality time. Buong atensyon, walang phone. Isa pa, receiving gifts. Hindi na presyo, kundi sa thought. Acts of service. Ginagawa para sa'yo ang bagay na makakatulong. At isa pa ay ang physical touch. Halimbawa, yakap, hawak kamay, closeness. Minsan, nagkakaproblema kasi ibinibigay mo ang love sa paraang gusto mo. Pero hindi yun ang paraan na naiintindihan ng partner mo. Parang nagsasalita kayo ng magkaibang language. Love language is not about labels. It's about awareness. Kung alam natin at naiintindihan natin kung paano magmahal ang isang tao, mas mararamdaman natin ang pag-ibig niya. Dahil minsan ang tunay na pagmamahal ay nandoon sa tamang paraan ng paggawa nito. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Si Alex yata hindi daw love language
love dialect. Ikaw ba, ano ang love Hindi, language kasi ako, mo kay Ate pag sa pag-aasikaso tapos pag pinagluto Act of service. tapos pag pinagluto ko talaga, kasi binubuhos ko dun yung pagmamahal ko talaga, pinagluto kita. Oo. Talagang sisiguraduhin kong masasarapan ka. Tsaka masasatisfy. Parang lagi mong, luto ka nga uli. Yun yung hinihintay ko laging sagot. Luto mo nga uli nito, ganyan. Tapos pagka maglalambing na, luto mo nga ako ng ganito. Ayan. Siya naman, mas gusto niya yung sinasabi mong I love you palagi. Words of affirmation yun, no? Yung pag yung sa sabi mo nga sa dialect o sa language. Yun. So iba-iba talaga yung ating ano tawag sa ganun, yung pagpapakita ng iyong pagmamahal sa iyong special someone. Pero importante, kahit sa mga simple ways, naipapakita natin at napaparamdam sa ating mga partners kung gaano natin talaga sila pinapahal. Ikaw, ba't parang hindi ka pa natatanong? Ikaw? Hindi ako masyadong aware sa love language. Ano ba? Sa gifts siguro. Oo. Kasi mas galante ako sa pagbibigay ng gift sa kanya kaysa sa sarili ko. Minsan, nanghihinayang ako pag ako yung bibilan ko yung sarili ko. May ganun nga talaga. No? Pagka sa kanya, hindi siya magastos. Nanghihinayang ako. Sa Nakukuripot ako. Pero pag mahal niya yung anak niya, apo niya, depende, no? Oo. Pag sa apo na lalo, no? Bigay todo. Oo, Kasi mas ganun ako. So baka yun. Yeah. Ayan. Si Jojo. Paano mo ba pinapakita mong mahal mo asawa mo itong ating cameraman? Bulong mo sa amin mamaya. Anyway, ito po ang ating mga nagkikausing ngayong pong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Johnny Chang Jr., Nestor Lorenyo at Loretta Dolot. Gayon din kay Fortunato Bahunsuwa Jr., Harvey Abel at Jenny Maglangit. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 4 at 6 na nagsasabi, at ating nakilala at ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.